Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong pahayag ng dalawang retired Supreme Court Justices laban sa mga members ng Congress, specifically yung Committee on Justice. Una si retired Justice Adolf Asconia na hindi pwede yung ginagawa nyo para kayong nag-fishing expedition, sabi niya. Pakinggan natin ha. Try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. They should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. They should not try to improve. Yan ha. Retired Supreme Court Justice na yan ha. Na hindi pwede yan kung ano yung ebidensya na isinabit ng complainant, yun lang ang busisihin ng Committee on Justice para i-determine nila kung mayroong probable cause wala. Ang ginagawa ngayon, nag-i-issue sila ng subpoena para mag-produce ng mga iba't ibang ebidensya kagaya ng bank records ni VP Sara. So, yan po ang rason kung bakit si VP Sara mismo nag-file ng petition, yung grupo ni Attorney Israelito Torreon nag-file ng petition na salamat naman at mabilis na umaksyon ang Korte Suprema, mayroon ng order sa House Committee on Justice na sumagot sila in 10 days, non-extendable. Then after that, ayun na, hintayin natin ang decision kasi humihingi ang kampo ni VP Sara at ni Attorney Torreon ng temporary restraining order para mapatigil ang ginagawa ng mga members ng Committee on Justice. I don't know, abogado. Abogado naman si Congressman Luistro. Sino pa ba yung mga abogado dyan? Si Congressman Rufus Rodriguez, abogado. Kailang, bilib ako kay Congressman Rufus Rodriguez dahil siya ang mga kumukontra sa hindi magandang nangyayari doon sa sa Committee on Justice. Example, itong si Ridon, Congressman Ridon, kung ano-ano ang hinahanap na dokumento. Sinupalpal siya ni Congressman Rufus Rodriguez dahil abogado ito na. Hindi pwede. Huwag mong isubpuena ang isang law firm na mag-submit ng mga dahil may confidentiality between the lawyer and his client. Kaya ayun, nasusupalpal. Ano pa? Tinatanong, ibig nyo sabihin yung, ito, Rufus Rodriguez ibig nyo sabihin yung fourth complaint, walang naka-attach na annexes? None, Your Honor. Wala daw, wala. This brings us dito sa pahayag ni retired Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito, siner ni MJ Kiambao. Basahin ko I think some dubious members of the House of Representatives purposely embarked on a defective and questionable impeachment proceedings so that the same will be ultimately dismissed or declared unconstitutional by the Supreme Court. I don't think it is intentionally designed to favor or absolve VP Sara. There might be something sinister, not noble, behind it. Sinasabi niya dito na parang, ito opinion ko lang ito sabi niya. Ito.
I hope, sabi niya, this thought is not validated by reality. I still know a lot of members who are ethical, righteous, and irreproachable. Congress should wake up, examine its conscience, and do the right thing. Your historical reputation of honor, dignity, and patriotism have been tainted. Observe the electoral process. Do not disqualify your political opponents through the dubious underhand method of impeachment without legal basis. It is not too late to manifest your love for God and for the country. Ang sinasabi, opinion lang ito ni Justice Tiham is sinasadya daw na maging defective para ma-declare constitutional. Kasi nga yung nakaraan na unconstitutional, kailang may natanggap. Parang ganon. Yung sinasabi niya, may matanggap. So ito ngayon, baka may matatanggap ulit, kailang mababasura ulit. Kaya uulitin na naman nila sa 2027. Kailang opinion niya lang ito. Na sana hindi totoo sinasabi niya. So, ito dalawang Supreme Court Justices nagsasalita na laban sa mga ilang-ilang members ng Kongreso. Hindi naman lahat, sabi niya. Kaso ako naniniwala rin ako na merong mga matitinong members ng House of Representatives. Example na lang Congressman Toby Chanco, Congressman Edgar Erese, yung mga Duterte Congressman, Isidro Ungab, at marami pa. Kailang, may mga ilan-ilan na iba ang tinatarget. Mayroong dubious motive, may sinister motive. So kung ano man yon, obserbahan na lang natin. So, sana, desisyonan kaagad ng Supreme Court yung petition ni BP Sara para, kasi baka mamaya iakyat na doon sa iakyat na sa Senado at magkaroon na ng trial, baka ongoing on trial, saka lang magdesisyon. Sana bago mag-trial is may desisyon na ang petition kung i-stop o hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang natagaan na mo og yero. Mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So naka-atop na gyud ang gitagaan namo sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud mi. Kay katong una nga among balay gilupat sa hangin. Katong nagbagyo. Nagisi-gisi og nangayo dahil mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og niya na. Nakabalay na gyud mi. Salamat.
ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Kayo.